Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Lahat ay makayakap, buksan ang aming isip, sikatan ang liwanag ng kusang matang kilig, tungkulin mabanag. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, naparito ka upang palayain kami sa pang-aalipin ng demonyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ipinamamagitan mo kami sa Diyos Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, binibigyan mo kami ng biyaya at pagkakataon nang sa gayon ay magbunga kami ng kabanalan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi, sa iyong harap kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ang nag-aalaga sa kawan ng biyenan niyang si Jethro. Minsan itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito,
Tingnan ko nga mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises. Ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto, at ihatid sa lupaing mayaman, malawak, at sagana sa lahat ng bagay. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming mga ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga, ng Panginoon, ng Diyos ng mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-alala sa akin ng lahat ng salinlahi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihin, purihan mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw ang aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahanga-hangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay nalililiman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabinyagan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay, gaya ng kanilang ginawa. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa.
Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba, at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya ay mabuwal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin, wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumunyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Tumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na pinapatay ni Pilato ang ilang Galileo. Samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ng mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea? Dahil sa gayon ang kanilang sinapit? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang magbagsakan ng tore ng Siloe, sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayin ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamumunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo po ngayon ay nasa 3 linggo na ng Kwaresma, 3 linggo ng ating 40 araw na paghahanda. Halos nasa kalagitnaan na tayo. Kung ating babalikan mga kapanalig ang ating mga naging pagbasa, higit lalo ang mga naging ebanghelyo natin noong nakaraang mga linggo. Noong unang linggo, pinagnilayan natin ng ebanghelyo kung saan ipinahayag ang pagtutukso kay Jesus. At doon tayo'y hinamon din na matutong magbitaw sa mga bagay na makamundo at matutong yakapin ang pagtitiis tulad ng ginawa ni Jesus nung siya nag-aayuno. Noong namang 2 linggo, ating nasaksihan ang tagpo ng pagbabagong anyo ni Jesus. At dito tayo inanyayahan na ang pakikipagtagpo natin sa Diyos ay siya rin magiging ugat upang magkaroon tayo ng pagbabago ng buhay. Ngayon naman sa ating pagninilay sa mga pagbasa, higit lalo sa Ebanghelyo, tayo'y inaanyayahan ng liturhiya sa 2 bagay. Una, pagbabago. 2, paglago. Nasaksihan natin sa unang tagpo, sa unang bahagi ng Ebanghelyo na may dumating kay Jesus na nagbalita na mayroong mga Galileo na ipinapatay si Pilato habang naghahandog. Tila baga, tinatanong nila, sino ang dapat nating sisihin? Ito ba ay maaaring parusa ng Diyos? Hindi pa sila tapos mula doon sa mga nabagsakan ng tore ng Siloe.
Sino nga ba ang dapat sisihin sa mga pinagdadaanan ng bayang ito? Sino nga ba ang dapat ituro sa pagdanak ng dugo? Pero malinaw ang sinabi ni Jesus. Ang kanyang sagot hindi tungkol doon sa mga namatay, kundi sa pagbabago ng buhay. Sabi ni Jesus, kung hindi kayo magbabago, kung hindi kayo tatalikdan ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo. Madalas, tulad ng ibang mga Galileo sa Ebanghelyo, tayo din kapag may mga pinagdadaanan sa buhay natin, pag nahihirapan, kapag hindi na natin alam kung sinong ituturo natin sa bigat ng sitwasyon natin, dumarating din minsan tayo sa tagpo na sinisisi na lang din natin ng Diyos. Pero malinaw si Jesus na ang Diyos ay hindi dapat sisihin sa mga pinagdadaanan dahil baka minsan tayo rin na nagdala sa sarili natin sa kapahamakan. Baka tayo rin minsan na nagdala at naghila sa ating sarili sa sitwasyon kung nasaan tayo ngayon. Kaya nga sabi ni Jesus, ngayon pagbabagong buhay, pagtalikod sa kasalanan, bago pa tayo dumating doon sa kapahamakan, hindi lamang sa mundong ito, hindi lamang sa mga sitwasyon, pero higit lalo sa kapahamakan sa apoy ng impyerno. Ikalawa, tulad ng halimbawa sa talinhaga, ang puno ng igos. Binigyan ito ng pagkakataon na lumago pa. Nakiusap ang tagapag-alaga sa may-ari kung pwede pang 1 taon para lumago, para hukayin muli, para lagyan ng pataba. Tulad ng Panginoon, lahat tayo binibigyan ng pangalawang pagkakataon para lumago. Sa kabila ng ating mga pagkakamali, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, sa kabila ng tahasan nating pagtalikod sa Diyos, hindi napapagod sa atin ang Diyos. Binibigyan tayo ng bawat umaga para bumangon, magbagong buhay. Binibigyan pa tayo palagi ng pagkakataon upang harapin ang ating Diyos na madalas natin tinatalikuran sa ating mga kasalanan. Ang paanyaya sa atin, lumago sa ating buhay pananampalataya sa pamagitan, higit lalo ngayong panahon ng Kwaresma, ng pagyakap sa mga pagtitiis, ng pananalangin at pakipagtagpo sa Diyos, at sa kusang loob na pagmamalasakit sa ating kapwa. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo patuloy na inaanyayahan ng ating Panginoon na talikdan ang ating mga kasalanan at lumago sa ating buhay Kristiyano, sa ating pananampalataya, sa ating ugnayan sa Diyos. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa karanoonan na mayumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa rin dito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng may tayo ng tao at sa buhay ng langgan. Amen. Ipinaaalala sa atin ang talinhaga sa Ebanghelyo ngayon ang ating tungkuling mamunga ng kabutihan sa ating buhay. Kumikilala sa ating kahinaan, tayo ngayon humiling ng tulong sa Panginoon para sa atin at sa lahat ng tao. Kaya't ang ating itutugon, Panginoong Diyos, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, dinggin mo kami. Naway ang simbahang Katolika sa pamumuno ng Santo Papa at lahat ng mga obispo ay tapat na tumupad sa kanyang misyong mamatnubay sa mga tao tungo sa kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, dinggin mo kami. Naway lahat ng nagdurusang pisikal o espiritual ay magtiwala sa Diyos at magtamo ng tulong mula sa kanilang mga kapatid. Manalangin tayo. Mabaging Diyos, dinggin mo kami. Naway dinggin ng lahat ng makasalanan ang panawagan para sa pagbabagong loob at talikdan ang kanilang malit masamang pamumuhay.
Manalangin tayo. Mabaging Diyos, dinggin mo kami. Naway tulad ng tagapag-alaga ng ubasan sa talinghaga ni Jesus, ipagdasal natin ang ating mga kapatid at tulungan silang lumago sa kabanalan. Manalangin tayo. Mabaging Diyos, dinggin mo kami. Naway magbunga ang lahat ng tapat na pagsisisi, pagbabalik loob at masiglang pagtataguyod sa kabutihan ng pamayanan. Manalangin tayo. Mabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa lahat ng pamilyang hindi nagkakasundo, naway makatagpo sila ng lunas sa kanilang mga sugat sa pamamagitan ng kapatawaran, pagtuklas sa yamang panloob na taglay ng bawat isa sa kabila ng kanilang nagkakaibang pananaw. Manalangin tayo. Mabaging Diyos, dinggin mo kami. O Diyos, napakatiyaga mo sa aming katamaran at mga pagkukulang na moral. Tibayan mo ang aming kapasyahang manunton sa tunay na Kristiyanong pamumuhay na puno ng mga masuyong pagkakawang gawa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na siya naming huwaran at tagapagligtas na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, ang mabiyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso at natinibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Anak mula sa isang bangkay ng ubas, inugin, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, ang mabiyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso at natinibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa, upang akayin ng lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin
ka para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kariyan at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal
kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin, araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ilang patalastas lamang po, mga kapanalig, panahon ng pagninilay, pagsisisi at pagpapatawad. Sa panahong ito ng Kwaresma, maglakbay tayo patungo sa bagong simula. Mag-iisang Veritas Eucharistic Advocate at dumalo sa ating Healing Mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, Corner EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mass sponsor or love offering, tumawag lamang po sa Religious Department na may numero 8925-7931, Local 129-131-137, o mag-text sa mga numerong 0917-631-4589. At hanapin lamang po si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Ngayon naman po mga kapanalig, ating inaanyayahan ang ating mga kapanalig na mayroong karamdaman na magsiyuko habang kayo ay ating ipinagdadasal at inyong hipuin ang anumang bahagi ng inyong katawan na ngayon ay mayroong iniindang karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng mga may sakit, pisikal man,
emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng mga may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health condition tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral disease, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kaginawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway wag sila mawala ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo po sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin po kaming mga lahat na maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Pasiglahin nawa kayo ng biyaya ng Panginoon upang lahat ng inyong mga balakin at gawain ay maghatid sa masaganang ani ng kabanalan. Amen. Gawin nawa kayong mga kasangkapan ng mapagligtas na biyaya ng Panginoon sa pagtulong ninyo sa inyong kapwa para sila'y magbunga ng katapatan, kalinisan at pagmamahal. Amen. Iadyahan na nawa kayo sa lahat ng masama at pagkalooban kayo ng kaloobang nababalot ng pasasalamat. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka
Diyos